Makakasama sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ngayong taon. Lalohok din po ang Amerika, Australia at France sa paglalayag nila sa loob ng ating exclusive economic zone. At nakatutok si Chino Gaston. Mula Puerto Princesa, Palawan, sama-samang maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Kasama nila sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard gaya ng Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships papuntang BRP Sierra Madre. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary reason. Bit-bit ng mga Amerikano sa balikatan exercises ang mga F-22 Air Superiority Stealth Fighter Jets, AC-130 aircraft, Apache attack helicopters, Black Hawks at posible mga F-35 fighter jets. Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Hindi lamang kahandaan sa dagat ang sakop ng balikatan exercises. Ang Philippine Army magsasanay din kasama ang mga Amerikano gamit ang mga medium-range capable missiles na dadalhin sa Hilagang Luzon. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin kaya nakafocus yung SALACNIV for the aerial defense. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.